Sinampal ng mabigat na pagkatalo sa nakarang eleksyon si Senator Bong Revilla. Pero sa baluarte niya sa Cavite, his dynasty is alive and kicking. Hi, I'm Dwight De Leon, political reporter who covered key races in Calabarzon, and let's do a post-mortem of the elections in the country's most vote-rich region. Patuloy ang pamamayagpag ng mga Revilla sa Bacoor, ang kanilang baluarte. Panalong mayor at vice mayor doon ang mga kapatid ni Bong na sina Strike Revilla at Rowena Bautista Mendiola. At maging congresswoman naman ang kanyang asawang si Lani. Sa 1st District, landslide din ang pagkapanalo ng anak ni Bong na si Jolo Revilla laban sa katunggaling si Paul Abaya. At sa pagkabise-gobernador, higit 1 milyong boto ang nakuha ng isa pang anak ni Bong na si Ram Revilla Bautista. Suma total, 5 Revilla ang panalo sa Cavite, making them the province's largest dynasty. 6 kung isusama sa bilang si Agimat Party List Representative Brian Revilla na ang nakuhang boto sa probinsya lamang ng Cavite ay more than enough para makasungkit ng isang pwesto sa Kamara. But there are other big political dynasties in the province. Ang bagong gobernador ng lalawigan ay si Abing Rimulya, anak ni Justice Secretary Boying Rimulya. Higit 1 milyong boto rin ang nakuha niya. Interesante ang rise to politics ni Governor-elect Abing. Ang unang posisyon niya sa elective office ay hindi dahil nahalal siya, pero dahil na-appoint siya. Noong nag-resign ang kanyang ama bilang congressman para sa posisyon sa gabinete ng Marcos administration, ang pumalit sa kanya via special election ay ang isa pa niyang anak na si Ping. Dahil dito, nabakante naman ng isang posisyon sa sangguniang panlalawigan. Ang National Unity Party na kinabibilangan ni Ping ay nagkaroon ng kapangyarihang pumili ng kapalit niya. Si Abing ang na-designate na board member noong 2023. Matapos ang isang taon, naghain na si Abing ng kandidatura sa pagkagobernador. Nag-resign din kasi ang noy governor na si John Vic Remulla para maging Interior Secretary ni Pangulong Marcos. Siya na ang itinakdang magpatuloy ng political legacy ng mga Remulla sa Kapitolyo. At aminado siya na he has big shoes to fill. I have to leave something for Caviteños to see that they'll know that it came from me. Not just because of my uncle or my father, but things that are directly coming from me. Maliban kay Abing, re-elected din bilang congressman si Ping Rimulya sa 7th District at isa pa nilang kapatid na si Jacinta Maria Rimulya sa laban sa pagka-vice-alkalde sa Naik. Actually, ang dating parang nagdesisyon ang mga malalaking political families in Cavite to just happily coexist. Kaya walang big contests sa probinsya this 2025. Sa Dasmariñas, patuloy ang pamamayagpag ng mga barsaga na hawak ang posisyon sa pagka-alkalde, vice-alkalde at kongresista. Ganon din ang mga posisyong hawak ng mga Tolentino sa Tagaytay, plus isang pwesto sa Sangguniang Bayan. Hawak pa rin ng mga Ferrer ang General Trias, samantalang baluarte pa rin ng mga Loyola ang Carmona. The Maliksi political family tried to regain power in the 2025 midterms, pero talo si Emmanuel Maliksi sa kanyang congressional race laban sa pambato ng mga Advincula, na kontrolado pa rin ang Imus. Ngayong nabigyan ng fresh mandates ang mga pamilyang ito, it's time to get to work to address the numerous issues hounding the large province. Issue ng peace and order, traffic, at mga butas sa social at basic services. Kabilang na ang pagkalampag sa water districts to do a better job, specifically, prime water. Para sa iba pang post-mortem ng mga eleksyon ngayong 2025, bisitahin ang Rappler website.